Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-usapan lamang po natin ngayon yung ano ba ang kahulugan ng torque, ano ba ang trabaho ng torque at ano ba ang trabaho ng horsepower or yung speed. Simpleng-simpleng explanation lang po para lang po maintindihan natin at ano po ba ang kapag bumibili ng sasakyan kasi ito ang kadalasan ngayon na tinitignan kung ano ba ang torque niyan, ano ba ang horsepower niyan. So karamihan naman sa atin ay nalilito kung ano ba ang pagkakaiba nilang dalawa at kailangan ba talagang maintindihan natin kung ano ang trabaho nila. Yung torque ay force multiplied by distance. Rotational force na ina-apply natin at a distance. So halimbawa po, eto magtatanggal tayo ng tornilyo at matigas yung tornilyo. Kung gagamitan mo ng maliit na lyabe, mahirap tanggalin. So ang gagawin mo, maglalagay ka ng mas mahabang lyabe, no? At lalagyan mo siya ng twisting force. Yan, kunwari ito yung tornilyo. Lalagyan mo yan ng twisting force dito, kaya mapipihit mo na yung matigas na pagkakahigpit ng tornilyo. So ang torque po ay force multiplied by distance. So meron tayong mahabang lyabe dito, ito yung tornilyo, lalagyan natin ng puwersa dito, mapipihit na natin. At kung kinakailangan pa na mas mahaba natin yung gagamitin nating pampihit, mas maganda. Ito, tie wrench po ito. So kung magtatanggal tayo ng gulong, ginagamitan natin ng mas mahaba, minsan nga nilalagyan pa natin to ng tubo. O kaya, yung ating lyabe, nilalagay natin ganito. Ayan. So saka pa natin pipihitin. So, the more nahahabaan mo itong lyabe na to, yung distansya nung i-apply mong puwersa dito sa tornilyo, mas madali mo siyang mapipihit. So, iyon po yung torque. Tulad nga nun, habang ito ay nag-up and down yung ating piston, meron tayong combustion process dito. So, may malakas na puwersa dyan. Yung puwersa na yon ang nagtutulak ngayon dito sa ating sigunyal. Halimbawa, ito, nakakabito sa sigunyal dito. So, pinapaikot na yung sigunyal. Habang ito ay nagtataas baba, pinapaikot niya ngayon yung sigunyal dito. So, iyon yung twisting force na tinatawag. So, iyon yung torque dito. So, ngayon, the more na mahaba itong ating, halimbawa, ito na nga yung ating connecting rod, the more na mahaba yan, mas malakas ngayon yung torque. Kasi nga po ang torque, yan po talaga ay namamanipulate. Kung halimbawa, ito lang yung gamit mo na sigunyal, mas maiksi yan, mas mababa yung torque. Kaya yung mga gasoline engine na maiksi yung kanyang bore, yung bore stroke niya, maiksi lang. So, mas mababa yung torque niya compare doon sa mga diesel engine na malaki na nga yung bore, mahaba pa yung bore stroke, mahaba din yung sigunyal. Kaya ang kanyang ginagamit na connecting rod, mahaba din. Kaya malakas yung torque. So, paano yon? Tulad nga nito, kung halimbawa ito yung ating pipihitin na tornilyo, mga kapatid, ito yung pampihit mo at ito ay matigas talagang pihitin, mahirapan ka. So, anong gagawin mo? Magpapalit ka ng mas mahaba. Okay? So, yung force i-apply mo dito, force multiplied by a distance, tapos lalagay mo dito yung puwersa. No? So, yun yung torque. Okay, so dito magkakaroon ng twisting force. So, gusto mo pang mas manipulate siya, lagyan mo ng mas mahaba. So, kaya na, iba nga, tinutubo pa. Or ang ginagawa naman ng iba, mga kapatid, pagka mabigat na yung pinipihit mo, so ito yung tornilyo, ginaganon nila yan, ayan, yung mga mekaniko. Haba siya. Okay? So, gagaan, yung pag-ikot dito, mapipihit mo, gagaan, okay? Pag gumaan, hindi mahihirapan to. So, magiging maleles yung stress ng ating piston. Kasi humaba Diba? Ganon din naman yung tao. Kung pipihitin mo to, mas mapipihit mo siya kasi magaan ang pihitin. So, nagkaroon ka ng leverage na mahaba. So, yun yung torque. So, ngayon, para naman maunawaan natin, mga kapatid, kung ano naman yung horsepower or yung speed. Kasi, sa totoo lang, talagang magkasama sila. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Power is the rate at which work is done. Halimbawa, ganito, mga kapatid. Ito yung ito sasakyan, halimbawa, laruan. Okay? Papaandarin ko itong laruan na to, ilalagay ko siya dito. Ayan. So ito, wala akong ka-effort dyan. Mabagal, di ba? So, mabagal siya. So, hindi ko ito pwedeng pabilisin gusto ko lang pabilisin. So, ayan, nabagal siya. Pero kung gusto ko ng speed,
mabilis, mag-e-effort ako. Magbibigay ako ng power. Di ba? Kailangan ko ng power kasi kailangan mabilis. So, yun po yung speed. Yun yung rate nung trabahong ginawa ko. Kailangan mabilis. Kailangan hindi tatamad-tamad. Kailangan hindi malamya. So, pag malamya ka, mabagal. Pero pag hindi ka malamya at magtatrabaho ka, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng power. At yun yung power na yun. Ang rate ng work ay mas malakas o mas malaki. Mas maraming power, mas mabilis. So ang power ang nagbibigay ng speed at ng accelerations. Konektado silang dalawa. So yung speed at yung torque magkasama yan. Kasi hindi pwedeng walang torque doon sa initial na speed na yon, hindi pwedeng walang torque. Kung paano nangyayari yung speed na yon doon sa ating sasakyan, ayun nga yung mabilis na pag-up and down nitong piston. So the more na ito ay mabilis, the more din yung twisted force na nangyayari dito sa ating connecting rod at pinapaikot niya yung sigunyal. So yun yung speed. Ang horsepower ay torque multiplied by RPM. Kaya yung mga gasoline engine, dahil maiksi lang yung kanyang bore stroke, kaya mataas ang RPM ng mga gasoline engine. So the more na mataas ang RPM mo, mataas yung horsepower. Mabilis talaga. Yung engine torque is the turning force of the engine. Lalo pa itong pinalalakas ng gearbox at ide-deliver sa rear wheels. Malaking torque sa low speed at pabawas sa high speed. Hindi umaapekto ang torque sa horsepower, pero pinabibilis niya ang potensyal ng maximum power. Kapatid, ito ay isang kotse. Okay, alisan natin yung piston dito. Ito ay mayroong 200 horsepower at meron naman siyang 100 na torque, no? Pag ito ay pinaandar natin ng mabilis, talagang high speed to kasi ang taas ng kanyang horsepower. Okay? At 200 horsepower at 100 lang yung kanyang torque. Mas mabilis to compare sa halimbawa ito naman ay isang kotse rin na parehas sila. Halimbawa, ito ay isang Toyota at ito naman ay Toyota din, parehas sila, no? Pero ito ay 100 horsepower at 200 din yung kanyang torque. Ito naman ay 200 horsepower pero 100 lang yung kanyang torque. Okay, sino mas mabilis dyan? Siyempre, yung mas mataas ang horsepower. Kasi nga, the more na mataas ang horsepower, mas mataas ang RPM, mas mabilis, mas maliksi. Okay, so ganun po talaga ang nangyayari. Kaya lang, dahil sa ito ay mababa ang torque naman po kasi namamanipulate yan. So pwede siyang pataasin. Tulad nga nung ginagawa ng mga nagre-remap dyan, napapataas nila yung torque. Or yung iba nga, nilalagyan siya ng mas magandang transmission, yung mas maraming speed. Kaya ngayon mga kapatid, meron ng mga sasakyan, 8 speeds, mas mabilis siya at malakas ang torque compared doon sa ibang sasakyan. Kasi the more na dumadami yung aggressive gear mo, mas lumalakas yung torque. Kasi may mga aggressive gear doon na nagmumultiply pa ng torque. Kasi ang torque po ay imumultiply mo doon sa gear na dinadaanan niya. Halimbawa, nasa third gear ka, ang torque mo 50, 50 times 3, third gear, magiging 150 yung torque mo. Pagdating mo sa fourth gear, so yung torque mo, bababa na ng konti yun, okay? Tapos, imumultiply mo, halimbawa, 40 na lang to, imumultiply mo dun sa fourth gear, so 40 times 4, 160. Pero, kasi habang bumibilis ka, bumababa yung torque. So, kung hanggang fourth gear ka lang, yun na lang yung iyong peak acceleration mo. Sa pagdami ng mga aggressive gears ng transmission, dadami ang multiplication ng torque at re-resulta ng peak acceleration bawat gears na mamumultiply sa torque na magkakaroon ng malakas na tulak na magbibigay ng mas mataas na velocity o speed. So mga kapatid, kung kayo ay naka-automatic transmission, mararamdaman nyo yung pwersa na itutulak yung katawan nyo sa sandalan, lalo na sa high acceleration. Yan yung tinatawag na peak sensation ng peak torque. Parang tinutulak kayo. Parang naiiwan yung ulo nyo. Yun yung peak ng kanyang torque. Yung peak level ng kanyang torque. Yung nararamdaman yung ganun. At high RPM, at high acceleration. Kaya mga kapatid, kung papansinin nyo yung mga CVT na transmission, wala kang mararamdaman na gumaganyan ka. Kasi very accurate siya. Nare-reach niya yung pinakamagandang level ng torque at nung acceleration, yung pinakamataas. Kaya mapapansin mo, yung mga naka-CVT ngayon, talagang sila yung mas mabibilis.
sila yung mas quicker, sila yung mas mabilis talaga pagdating sa arangkada at dire-diretso. Mas mabilis nila yung nare-reach na speed, power na kanilang kailangan. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin mga kapatid, yung tungkol doon sa lakas ng batak, no? At yung speed naman, kung i-compare yung ibang sasakyan, syempre, yung mga digasolina, hindi mo yan ma-compare doon sa mga naka-diesel engine. Kasi talagang yung diesel engine, talagang lahat yan ay malalakas ang torque. Marami pa tayong pag-uusapan pagdating dito sa torque and horsepower. Maraming naka-incorporate dyan eh. Yung displacement, yung compression ratio. So marami yan mga kapatid. So tulad ngayon, yung mga nangangarera na yan, ang bibilis ng mga sasakyan yan. Di ba? Pero tignan mo, yung kotse, pagka yan ay punong-puno at paaakyatin mo at ipangangarera mo, di ba? Hindi mag-i-skid ang gulong yan. Di ba? Talagang kakapit siya doon, pero mauunahan ni siya nung medyo mas malakas ang torque. Di ba? Kaya nga hindi pwedeng ipangarera yung mga mabibigat ang katawan ng sasakyan. Kung mangangarera ka, ang daming tinatanggal. Kailangan kasi na makuha yung pinakamataas na RPM. Doon niya nakukuha yung peak torque niya, doon sa pinakamataas na RPM. Kaya kung mapapansin mo, yung mga pangarerang sasakyan na gumagamit din ng pinakamataas na octane ng fuel, talagang nire-revolution nila yan, nire-rev nila ng nire-rev yung pinakamataas. Tapos bibitawan nila at doon nila makukuha yung pinakamataas na torque na tumakbo siya ng maliksi. Kasi mahina yung torque mo kung hindi mo marireach yung mataas na RPM. Kasi mahihirapan, may stress yung makina. Iyon naman ang kaibahan sa diesel engine. Kasi ang diesel engine, kahit na nasa low RPM, malakas pa rin ang kanyang torque. Kasi bakit? Malalaki yung mga piston, yung malalaki yung mga bore. So, yan yung mga diesel engine. So, yung mga diesel engine na malalaki, nakadesign sila sa ganun, sa matataas ang torque. Yun namang mga digasolinang sasakyan, malakas ang kanyang horsepower, pero mababa naman yung kanyang torque. Di po ba? Kasi nga, bakit mababa yung kanyang torque? Unang-una, maiksi yung kanyang connecting rod bearing. Maiksi yung kanyang bore stroke. Maliit yung kanyang bore. Maliit yung kanyang piston. Di po ba? Pero anong ginawa nila doon? Yung mga bagong ngayon, yung mga bagong GDI engine, so para makasabay siya doon, kasi mas pinaliit pa nila. Itong mga nagkaroon sila ng program, na paliitin yan, nagkaroon ng downsizing ng mga makina, naglagay po sila ng turbo. Naglagay sila ng force induction, yun nga yung turbocharge. At ginawang direct injection. So ngayon, maliit yung mga piston. Pero malakas ang torque. Bakit po? Naglagay ng turbo eh. So lumakas din yung power, pero nagka-problema. At naiayos naman ng mga langis natin bago. Na bagay doon sa nagkakaroon nga ng mga low speed pre-ignition na yan. Saka yung fuel dilution. Nagkakaroon ng fuel dilution dahil sa sobrang lakas talaga nung force induction na nangyayari. Kaya ganun mga kapatid, napaka-importante nung torque at saka nung horsepower. Magkasunod sila palagi. Hindi sila pwede maghiwalay. So, yung torque din, ang nagiging reason din kung paano din magkaroon siya ng mataas na acceleration. No? So, yung mataas na RPM naman, given naman na yan doon sa yung design ng iyong engine. So, kung di gasolina ka, talaga mataas ang RPM yan. So, mataas ng RPM, mabilis ang ikot, mataas ang horsepower. Namamanipulate yung torque kung gagamitan mo yan ng manipulation sa pamamagitan ng mga gearings. So, mas lalakas ka pa, mas gaganda, pero dito ka na magkakaroon ng manipulation ng torque sa mga gears, doon sa transmission. At yan ay ginagawa naman ng marami ng mga design ng mga sasakyan ngayon, yung mga sasakyan na to. So mga kapatid, napaka-importante rin po na malaman natin to yung tungkol sa horsepower at yung tungkol sa torque. So ngayon po, marami din gustong bumili ng sasakyan at ang unang-unang tinitignan nila ay yung power and torque. So dito po, sana po sa ibinahagi ko po sa inyo, makatulong kahit kaunti lang. Basta ang importante po dito, malalaman natin na yung torque at yung horsepower or yung speed, magkaiba po talaga yan, pero magkasama sila, hindi sila pwede mag-iwanan.